Isang magandang araw sa inyo mga kababayan. Ito na naman ang News That Matters. Since pantanggal stress muna pag-uusapan natin dito. Habang hinintay natin itong mga flood control hearings at saka itong mga malaking kilos protesta na mangyayari mga kababayan in the next few weeks, itong pag-uusapan po natin itong mainit na mainit ngayon, itong dalawa, itong si Anjo Iliana at saka itong si Senate President Tito Soto. Na kung saan lahat itong umaga lang itong pinost ko lang yung itong binulgar ni Anjo Iliana na may kabit itong si Senate President Tito Soto. Akalain mo nga naman, no? Senate President ka na kagalang-galang tapos may asawa kang artista, tapos yung mga anak mo sikat, tapos ngayon nababalitang may 12 years nang may kabit itong si Tuta Soto since 2013 pa mga kababayan, no? So ito talaga ay panloloko dito sa kanyang asawa. And how much more kapag tayo pa kaya, ibig sabihin lolokohin din tayo. Tsaka ito pa mga kababayan, balikan ho natin yung kanyang mga pangako dati about dito sa mga estudyante. Na kung nung nung tumatakbo pa siya na maging senator, nangako ho siya na yung sweldo niya raw ng 6 na taon na ipamimigay niya raw dito sa mga estudyante. So, ewan ko kung totoo nga yan kasi hindi naman natin nakikita itong si Senator Tito Soto, Senate President. Wala ho naman tayong proof na malaman kung totoo yung sinasabi niya na may binibigay niya yung kanyang sahod dito sa mga estudyante in 6 years. So, yan nga po yung sinabi ni Anjo Iliana. So, titignan natin muna yung video na kung saan yung sinabi niya na nangako nun na ibibigay niya yung sahod niya. Na estudyante para sa kanilang edukasyon. God permitting, kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang edukasyon. God permitting, kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante. Ayan po yung sinabi ni Tito Soto mga kababayan na sinali pa niya yung Diyos dito. Kapag nanalo daw siya, ibibigay niya yung sahod lakin nyo mga kababayan. Diba? Siyempre, maraming pera artista siyempre, tapos magiging senator ka pa ang laki ng sahod ng senator, Diyos ko po. Nasa kulang-kulang kalating milyon sa isang buwan. So, kung totoo man yan, di salamat. Sana man lang kung totoo yan, Tito Soto, sana meron ka namang resibo para naman na mapatunayan na totoo talaga yung ginagawa mo, na talagang yung buong sahod mo sa isang buwan na ibinibigay mo dito sa ating mga estudyante. O yung baga yung mga scholar mo. Salamat ko kung totoo po yan sinasabi mo. Maraming salamat po. Pero ba't ngayon ano tong sinesend ni Anjo Iliana sa social media na kung saan hinahanapan ng resibo? At saka, ano bang nangyayari sa inyong dalawang magkaibigan? Ano bang meron sa inyong dalawa? Ito, panoorin po natin ha. Ito po. Ito mga kababayan, hindi ko alam kung talagang may hidwaan o personal na galit itong si Anjo Iliana dito kay Tito Soto. Tito Sen, magandang gabi. Marami kasing nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. O yun, Tito Soto, yung pangako mo raw na sahod. Ibigay mo na sa mga estudyante. Baka Tito Sen daw ay resibo. Ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante kasi maraming estudyante ang ako ang kinukulit. Hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon kayo po Tito Sen ang nangako ng sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral na mga kababayan. Kaya siguro labas na lang po kayo ng resibo na ako po, yari ka dyan, Tito Soto. Sabi nyo kasi buong sweldo. Yun ang sabi sa akin lahat ng sweldo mo. Naku po, Tito Soto. Yari ka talaga dyan. Kasi kung nangako ka, talagang ibibigay mo yung sahod mo. Kasi nangako ka itong si Anjo Iliana, wala naman daw siyang sahod. Kaya bakit daw siya sinasabihan? Yari ka dyan. Kailangan ipakita mo daw yung mga resibo para makita ng mga taong bayan kung sincere ka talaga sa mga sinabi mong pagtulong talaga sa mga estudyante. Final check. Shout out din sa'yo, Anjo Iliana, kahit matapang ka rin kahit na itong yung mga maraming nangyaring mga nandito sa bansa natin, talagang pinanindigan mo rin na sinisiwalat mo rin itong ang baho ng ating Senate President, mga kababayan, no?
Itong mga hidwaan nilang dalawa na dating magkasama ng matagal. Guys, matagal na magkasama po yan sa Itbulaga. Pero shout out sa'yo, Anjo Iliana, na kung saan sinabi mo rin dito na isa ka na ring part ng Digong Die Hard supporters. Mga kababayan, ito po, congratulations. Maraming salamat po, Anjo Iliana, dahil ito po, ang pinaglalaban po natin dito, yung ating karapatang pantao. Pagka pa inaapi ho tayo, lalaban ho tayo. Yung boses ng masa, ilalabas po natin at ibigay ang suporta dito sa mga naapi at saka suportahan po natin si Tatay Digong at saka si Madam VP Inday Sara, our future President of the Philippines. Alright. Ito mga kababayan, yung sinabi ni Anjo Iliana na DDS na raw siya na dating hindi DDS. Tignan natin. Eto na mga kababayan, si Anjo Iliana, mukhang okay yung itsura niya dito, hindi katulad kanina, mukhang haggard na haggard pa at puyat na puyat Pero yung itsura niya kanina, pero dito talagang ayos, mukhang maganda yung gising ni Boss Anjo Iliana. Ito, panoorin na po natin yung kanyang sinabi. Na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Green daw siya. Yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko. Tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. At pag tayo ninalo rin ng, sa Senado, pag tayo po'y nakuha at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao. Kaya yun po yung aking message sa taong bayan. At sana ay tanggapin ako ng Partidong Duterte. Tumakbo man ako senador o hindi, ay susuportahan ko po ang Team Duterte simula ngayon hanggang sa 2028. Ako po, sinabi ko kanina kay OG Diaz, sumuko na ako sa gobyerno ngayon. Matagal akong umasa, baka sakaling magbago pa, pero sabi ko, sumuko na ako. Ayoko ng, hindi na ako supporter ng gobyerno ngayon. Ako po yung supporter na ng ating Vice President Sara. Ngayon, dinedeklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko, tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. At pag tayo ninalo rin ng... Ayan po mga kababayan, no? Ito, napanood nyo po si Anjo Iliana, yung pagiging sumapi na din dito, kaya gusto niya na yung pag sumapi na siya at gusto niya na maging DDS mga kababayan, dahil nga po suko na daw siya dito sa gobyerno natin, yung mga problema dito sa ating bansa. Totoo naman yung mga nangyari dito sa bansa, talagang may stress po tayo, di ba? Opinion niya gusto niya yan hindi, wala tayong magagawa, may kanya-kanya tayong paninindigan, pero kung sino yung pipiliin natin. Ayan po, yan ang gusto ni Boss Anjo, salamat at susuportahan natin siya. Siyempre, shout out sa'yo, Sir Anjo. Tama po yung pinasok mong direction, bossing. Dahil itong gobyerno na to is nasa wrong direction ho sila, yung punta nila. Dahil nga ito, nakafocus sila dito sa mga pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Instead na mag-focus sila dito kung paano tumulong sa ating mga mamayan at paano kung pagandahin yung bansa natin, hindi ho na nangyari po yun. Kaya marami po disappointed dito sa pagpapatakbo ni PBBM mga kababayan. Although na in-expect natin dati nung kumampi siya kay Tatay Digong na gagawin niya yung ipagpatuloy niya yung ginawa ni Tatay Digong mga kababayan, no? Pero ngayon, yung kapalit pa niyan, itong si Tatay Digong, ipinakulong pa niya dito sa The Hague, mga kababayan. So,
Napaka heartbreaking po yung ginawa niya. At saka pangalawa pa po mga kababayan, siya pa yung nagpalibing dito sa tatay niya, di ba? Sino ba naman yung mga presidente na ayaw ipalibing yung tatay nun ni BBBM mga kababayan, di ba? Si Tatay Digong lang yung nagpalibing sa tatay niya. Ngayon, yan pa yung ipinalit niya. So, ano hong ibig sabihin niyan? Yung pagkatao ng ating presidente is hindi ho trusted. Pwede ho siyang maging traidor, katulad yung ginawa niya, at pwede rin niyang gawin sa ating mga taong bayan. Katulad yung ginawa niya ngayon pagnanakaw sa ating mga kaban ng bayan, yung mga kawatan niya. So, kasama na rin yung kawatan niya, hindi lang naman ho siya. Pero yung lahat ng mga kawatan niya, yung mga umaasa sa mga kickback, ayan, nagpakasasa. So, hopefully, sana naman po, makulong na yung mga may kasalanan. At kung ayaw talaga nilang makulong, kaya itong ang nangyari, yung galit ng taong bayan, mga kababayan, yung kung ayaw talaga nilang bumaba, yung mga taong bayan na yung magdi-decide. Kaya nagkakaroon nga po ng rally, di ba? Yung pinapangako, yung mga pagtipon-tipon ng mga kababayan natin na malaking rally sa November 30. Tapos itong ating Iglesia ni Cristo ngayong November 16 to 18 para lang po dito sa ating bayan yung ginagawa nila. Katulad ng mga in the past People's Power. Ayaw na nila ng gobyerno, kaya ang taong bayan pa rin yung nanalo. Although na yung mga kasundaluan na kumakampi dito sa presidente, pero sa bandang huli, hindi na rin nila nakaya yung tao kasi sino ba naman ang sundalo? May mga pamilya rin yan, di ba mga kababayan? Meron din silang mga anak, mga magulang, kapatid. Kung paano kung nandun yung mga magulang at kapatid nila? So, mananalo pa rin yung taong bayan, hindi yung sa pwesto sa gobyerno. Kaya wag ho tayong magpapakampante kasi pwedeng bumaliktad yung sitwasyon. Kaya kung talagang ayaw nyo talagang bumaba sa pwesto at ayaw nyo may makulong, although alam nyo naman na may nangyari ng talagang mga nakawan dito at ayaw nyo pa rin aminin, yun na yung consequence na mangyayari sa gobyerno natin mga kababayan. Yung gusto nila madugo, syempre pagka people's power, madugo po yan. Nagkakaroon ng away-away, syempre mga tao, mga kapulisan, ganyan. So masakit mang isipin na may mga madadamay na kababayan nating Pilipino, pero at least ginawa natin yung tama na hindi ho natin pagsisisihan. Ganyan po mangyayari sa bansa natin kapag hindi ho sila bumaba. Ayan na po mga kababayan, yung nangyayari ngayon dito sa social media. Si Senate President Tito Soto, na kung akala mo malinis, ayan, nagsama sila ng matagal. Ngayon, si Ping Lacson naman, nag-resign, ngayon bumalik ulit sa Blue Ribbon Committee para pagtakpan naman yung mga kabalbalan ng mga sindikato. So, wala na talaga. Nakakasawa na rin tong gobyerno natin, di ba? Kumbaga, kailangan na talaga natin gumawa ng paraan para katulad ng mga itong pinaplano ng mga taong bayan para din sa pagbabago ng ating bansa. So, yan po mga kababayan, yung opinion ko rin, tsaka yung nasasabi ko. Dahil yun ang nasasabi ko kasi yun ang napapanood ko at saka yun ang nararamdaman natin ngayon sa bansa natin. Yung corruption mga kababayan. Ngayon lang ho nangyari to. Ngayon ko lang na-encounter din tong mga bilyo-bilyon ang ninakaw nila. Dati-dati galit na tayo kapag may nagnakaw ng mga sa pera natin na mga senator na mga milyon-milyon sa 50 million. Nalalakihan na po tayo. Etong mga ninakaw nila mga kababayan is 50 billion already, di ba? Napakalaking pera, hindi million. So, nakakapangalabot. Tayo nga, isipin natin, mawalan lang tayo ng 10 piso, di ba? Galit na tayo. Yung pa kayang billion, di ba? Ang isipin natin. Yun nga, yung mga Bombay dyan, kung nagpautang, pag hindi mo binayaran, galit na galit sila, di ba? Araw-araw kang sisingilin, papahiya ka. Ito pa kayang bilyon mga kababayan ang nawala sa atin, di ba? Ang sakit kalooban. Oh my goodness, mga kababayan. Yan po ang bansa natin, corruption, nakakahiya. Nalalaman nila sa iba't ibang bansa yung mga kababayan nating Pilipino nagtatrabaho doon. Babalitaan nila, ganyan nangyayari, napapag-usapan. Syempre, masakit Kasi kahit anong gawin mo, kahit nasa ibang bansa ka na, galing ka pa rin sa Pilipinas, di ba? Pilipino ka pa rin. Kahit nasaan ka man pumunta, dugong Pilipino ka pa rin. So, yan po mga kababayan, ang panawagan po natin, sana po magkaroon na po ng kapayapaan dito sa bansa natin at matigil na rin tong mga gusot na to, itong basurang mga ginawa nila at maayos na rin po at saka isipin na lang po nila yung bansa natin, wag na lang yung sarili nila. Ibalik na lang nila yung mga ninakaw nila
para wala na pong kaguluhan na nangyari araw-araw dito at masaya na po yung magiging outcome ng pagpoprotesta ng taong bayan. Pero at least kahit kung matapos man itong taon na to, this Christmas, masaya at least merong pagbabago sa bansa natin. Maraming salamat po mga kababayan. Hanggang dyan na lang ho muna tayo. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dyan na lang ho muna tayo. O ito, News That Matters. Huwag niyong kakalimutan. Mag-ingat po palagi. And God bless.